Samahan ng mga laging puyat. Yan daw ang mga nakatira sa isang bahay sa bagong baryo sa Caloocan. Dahil hindi sila makatulog ng maayos, gabi-gabi na lang. Bakit? May gabi-gabing bumabasag sa katahimikan ng mga tiga-bagong baryo sa Caloocan City. Para po siyang tambutso ng motor. Sobrang lakas. Yung sa baboy, napakalakas. Ganon. Ang tinutukoy nila. Ang kapitbahay nilang si Raymark na grabe raw kung makahilig. Bagay na ikinakukonsume maging ng sarili niyang misis na si Judine. Ganyan ko anong pili. Kayo makakatulog kayo yan. Alas 4 na. Nantok na ako, pero hindi ako makatulog. Gawa na ang ihi niya. Bakit? Tumagalig ka nga. Nakakailang tapik at gising si Judine sa kanyang mister na hindi pa rin magising-gising. May mga pagkakataon pa ngang ang ulo ni Raymark nakaangat na sa lakas ng kanyang paghilik. Hindi ako makatulog talaga pag naririnig ko siya. Ang haba ng hilik ni Raymark, umaabot daw ng 20 seconds. May mga pagkakataon pang araw na parang nalalagutan na ito ng hininga. Parang hippopotamus. Ayos ka ng higa mo. Para magising, Man! Uy! Todo yung sa akin, minsan sinasampal ako eh. Babatuan na naman ako. Tatakip na ako nung una. Pag di ko na talaga kaya at sisikuin ko na. Doon ka matulog sa labas! Diyan ka na nga. Natutulog ako minsan sa labas kapag hindi na siya makatulog sa sobrang lakas ng hilik ko. nagsimula raw ang lahat nung nagtrabaho si Raymark abroad. Meron akong isang kasamahan na binidyohan yung pagtulog ko. Sinin sa akin ng kasama niya kasi nanong ako ganito ba talaga matulog to. Pre. Ba na yung hilik mo nakakatakot? Baka dito ka pa mamatay. Kain po ako. Yung bisyo ko po, inom lang. Gumiinom po kami, ma'am. Nagugulat lang ako, umihilik na. Kailangan sisiguan mo pa po bago siya magising. Ang kinakain. Minsan napapayosi rin po ako. Dati po 75 lang po ako. Ngayon po na 93 to 94. Hindi namin magawang mag-ehersisyo. Para lubos na maunawaan ang gabi-gabing pinagdaraanan ng mag-asawa, pumayag silang kabitan ng CCTV ang kanilang kwarto. Alas 12 ng hating gabi, nagsimula ng humilik si Raymark. Ilang sandali pa, gumagalaw na rin ang kanyang binti. At para pang nagsasalita. Pagpatak ng alauna, si Raymark nabulunan kaya siya nagising. Alas 2 ng umaga nung nagsimulang gumalaw ang buong katawan niya. Humahawak na rin siya sa kanyang dibdib.
Alas 5 ng umaga nung subukan ng sabunutan ni Judy ng asawa para magising. Ayon sa mga espesyalista, nangyayari ang paghilik kapag ang hangin na hinihinga habang natutulog nahaharang sa lalamunan. Ang resulta, gumagawa ng malakas na tunog ang lalamunan. Karaniwang dahilan daw ng paghilik, paninigarilyo, pag-inom ng alak, obesity, stress, pag-inom ng mga depressant, muscle relaxant, at pagtulog ng nakalapat ang likod o nakahilata. Weight control. Bawal yung alcohol. Kasi kung hindi, lalong lalala yung paghihilik, lalong mawawala ng oxygen. Makakatulong din sa iba yung positional therapy na pag matutulog, mas mataas yung ulunan o kaya itatagilid talaga. Ang labis na paghilik, maaari raw magdulot ng pagkapagod ng puso at mababang level ng oxygen sa katawan na posibleng mauwi sa kamatayan. Ito ang ikinababahala ni na Raymark na baka matulad siya sa sinapit ng kanyang ama. Pinakamalakas pong maghilik sa amin yung papa ko. Cardiac arrest yung kinamatay niya nun eh. Nakita namin na nanigas na po yung panga niya. Natatakot na po ako matulog. Atakihin po ako. Natatakot ako sa kondisyon niya. Baka di ko mamalaya. Sarap ng tulog niya. Bigla na lang siyang atakin. Gusto ko po sana mapaggamot. Malaman kung ano yung kondisyon niya para hindi na rin ako mag-worried. Kasi kakakasal lang namin. Buntis pa ako. Yung sana nga gumaling kagad siya. Dahil dito, inilapit namin si Raymark sa isang sleep specialist. Ang initial impression is sleep-related breathing disorder. Consider obstructive sleep apnea. Malakas siya maghilik, parang tumitigil yung paghinga, nasasamid habang natutulog. So, sinilip ko yung lalamunan niya. Yung tonsils niya medyo malaki. Sobra-sobra yung balat sa paligid ng tonsils niya. Yung dila niya medyo malaki ng konti. Yun yung possible na nagkakos ng pagbabara ng kanyang lalamunan. Kailangan niya talaga mag-lose ng weight. Siguro babawas-bawasan ko na lang po muna siguro yung pag-inom ng alak, yung pag-iyosi para din po sa kalusugan ko. Kailangan ng ating katawan ng tulog para mapahinga at ma-relax. Kaya hindi tama na magdulot ito ng kaba. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.